Heto na! Sa wakas, good news to. Kakapasok lang, breaking news. Ngayon lang nagsalita. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mike Romero. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre, ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Magandang balita ito kung totoo. I'm not sure gaano katotoo itong post na ito. Ano yun? Basahin ko lang. The Supreme Court issued an order that the arrest warrant against Senator Bato de la Rosa cannot be implemented because the matter must first be decided by the Supreme Court of the Philippines. So ito, mayroong pinos na parang quote from the Supreme Court Chief Justice. Hindi nila pwede i-take effect agad ang arrest warrant. Picture ni Chief Justice Gismundo. So parang hindi na pinapayagan ng Supreme Court na mag-ano ng arrest warrant kay Senator Bato. Ayan, kumbaga kumikilos na kahit paano yung Supreme Court. Kumbaga ayaw na nilang maulit yung nangyari kay PRRD. Pas ng kautusan ng Supreme Court na hindi maaari basta i-implement ang arrest warrant kay Senator Bato dahil kailangan umano itong dumaan muna sa proseso. Kailangan umano itong desisyonan muna ng kataas-taasang hukuman ng korte. So, nag-research ako, tinignan ko sa other sources. Wala namang ibang sources na nagsasabi nito. Kaya I am not sure kung totoo ba na may order. Ang alam ko lang na order is yung guidelines na ipinalabas ng Supreme Court. Guidelines. So parang hindi pa sigurado ito. No, parang hindi pa sigurado. Pero malay natin, di ba? Kasi sa totoo lang, no, sa ginagawa nilang yan, no, ng kawari, yung pag-aresto kay PRRD, nang walang pahintulot ng korte natin dito, hindi man lang dumaan sa proseso dito. Tapos kayo kay Senator Bato at sa iba pa, na parang kuha lang sila ng kuha dito. Kung sino lang yung gusto nilang arestuhin dito at ipadala sa ICC, magagawa nila. Di ba parang mali yung ganun? Na parang ang korte dito sa atin ay nababaliwala. Samantalang meron tayong korte dito na dapat dito nililitis kung sino ang mga kasalanan. Ngayon, kung nagkasala sila sa mga Pilipino, bakit sa ibang bansa sila ilalagay? Di ba? Bakit sa ibang bansa sila lilitisin? Hindi pwede yun. Di ba? So yung pagkakamali kay PRRD, hindi dapat maulit na naman ngayon kay Bato. Kasi malaking pagkakamali yung kay PRRD na hindi talaga dinaan sa proseso si PRRD sa pagkakadala sa kanya sa ICC. Di ba? Parang sila parang nawili. Nagawa nila kay PRRD, nagtagumpay sila doon, ngayon parang nawili sila, tuwang-tuwa sila sa nangyayari na kahit na anong gawin natin dito, kung sinong pagdadamputin natin dito at ilagay natin sa ICC, magagawa natin. Di ba parang mali yun? Na parang nababastos ang Supreme Court sa atin na meron naman tayong sariling korte. Na ang sinasabi sa guidelines ito yung extradition ng isang Pilipino is not an executive function or executive decision. It is a judicial function. Ganon ang pagkasabi sa guidelines ng Supreme Court. Baka itong guidelines ng Supreme Court ang
bases ni Mike Romero na nag-post nito. But mas maganda sana kung mayroon pang ruling, hindi naman ruling siguro. Paano ba ito? Kasi meron ng petition si Senator Bato sa Supreme Court tungkol sa arrest warrant na kung totoong meron, pwede bang i-direct ng Supreme Court ang DFA, DOJ para ipakita yung totoong warrant of arrest. Kaya lang, hindi pa nagdesisyon ng Supreme Court, pinapa-comment lang ang mga respondents. Basta I'm sure hindi papayagan ng Supreme Court na basta-basta na lang paglabas ng warrant of arrest dadakpin na si Senator Bato. Tama naman yun. Dapat talaga hindi pumayag ang Supreme Court doon. Sila yung nababastos eh. Di ba? Mantakin mo, may korte tayo dito, tapos parang tinadaan-daanan lang kayo. Parang ini-isnab lang kayo. Kailangan lang naman yung ICC sa mga bansa na walang korte, walang lilitis doon sa di ba? Tayo lahat meron eh. Bakit ang mga banyaga ang nagdidesisyon sa atin? Bakit ang mga banyaga ang nagdidesisyon? Hindi dapat ganun. Parang anong nangyayari tayo, nasa sa ilalim na tayo ng banyaga, hindi na tayo mga Pilipino, ganun ba yun? Wala na tayong sariling desisyon? At ang kailangang magdesisyon ay mga banyaga para sa atin? Galit na galit kayo na magpasakop sa China dahil dyan sa West Philippine Sea. Naiinis kayo na ayaw nyo magpasakop sa China ganito, kaya nilalabanan nyo yung China. Kaya galit na galit kayo sa China. Pero ito, anong ginagawa nyo? Nagpapailalim kayo sa mga ICC na alam naman nating mga banyaga. Diba? Wala rin pinagkaiba. Galit na galit kayo sa incheck, pero tuwang-tuwa kayo sa ICC. Di parang ganun din yun. Assurance na hindi siya dadaan sa korte. Kaya ngayon, hindi ko masisi si Senator Bato na nagtatago. Panigurado lang. Sa BICAM conference, dapat nandun siya. Simula kapon, ngayon magtutuloy mamayang alas 2. Tinatawagan daw siya ni Senator Gatchalian, kaya lang wala, hindi siya matawagan. I think 2 days ago, parang nagparamdam. Nag-post siya ng picture na yung hawak-hawak niya yung apo niya. Baka kalit lang. Kalit, ano ba yung kalit? Yung biglaan lang dalaw. Na-miss niya siguro ang kanyang apo. Kasi parang bagong panganak pa yung apo niya. Hinawakan niya. Siguro sandali lang yun. Kaya lang ipinost niya. Alam niyo, kaming mga seniors, napaka-importante ang mga apo. Yes. Mas mahalaga pa ang apo kaysa mga anak. Kaya naintindihan ko si Senator Bato na nag-post siya ng picture na kanlong-kanlong niya ang kanyang apo. So siguro hindi naman nagtatago, no? Kung nagtatago man, wala naman tayong magagawa. Di ba? Karapatan niya naman yun eh. Hindi, di ba? Ano na naman gagawin sa kanya, di ba? Ganon din kay PRRD din. Sa totoo lang kasi, pinipilayan nila yung Duterte Alliance. Pinipilayan nila yan. Gusto nila lahat mawala yan. Katulad ni Bato tsaka ni Bongo. Kita naman natin sila, matataas sila sa senatorial. Kung mawawala yung dalawang yan, yung mga senator ng mga deputya, makakapasok yan. Yun ang iniisip nila. Makakapasok, wala tayo ganong kalaban. Diba? Kaya talagang gusto nilang pilayin. Kasi kahit hindi nila aminin, mga katunay, takot na takot sila sa mga Duterte. At aminado sila sa sarili nila na hindi nila matalo ang alyado ng mga Duterte. Kasi hindi naman sila pag-aaksaya ng oras ng mga yan. Diba? Kung kayang-kaya nila yan. Diba? Kita nyo kung ano-anong pinaggagawa sa kanila? Okay, so balik tayo sa issue. Pagdating ng warrant of arrest na tingin ko meron yan.
Kasi si Attorney Rocky na ang nag-warning kay Senator Bato na Kaso huwag meron. kang pahuhuli sa gobyerno. Magpaposas ka na sa korte. Sabi naman ni Senator Padilla, huwag kang mag-surrender sa mga banyaga, foreign power. Tama yun. Tago ka. Kung ako si Senator Bato, magtatago rin ako. Kasi Tama wala yun, tama yun. assurance eh. Senator Cayetano, ganun din ang punto niya na kung sana meron lang firm assurance ang administrasyong Marcos na dadaan sila sa korte. Sabi niya, kami na sa minority bloc ang kakausap kay Senator Bato na magpakita. Wala tahimik sila eh. Kaya ako wala na kong tiwala dito sa administrasyon ito pagdating sa bagay na ito kasi Wala talagang parang ang gusto talaga nilang mangyari is, di ba? Dalin lahat yan sa ICC. Yung mapalayo talaga sa bansa natin. Di ba yung mga panahon ng mga bayani natin dati? Di ba? Kapag mga nasasakop na tapos pag mga nahuli sila, di ba pinapatapon sila sa ibang bansa? Ganun yung ginagawa ngayon, parang nauulit na naman noong unang panahon. Noong panahon ng mga bayani natin. Pinapatapon sila sa ibang bansa. Inaalis sila dito sa bansa natin. Di ba? Napapansin niyo yan mga katunay. So kapag nawala sila dito sa bansa natin, malaya ng sila. Yung malaya na yung mga walang ya na walang kalaban. Kaya talagang aasahan natin yan eh. Kumbaga bumabalik yung dati. Mantakin mo, nagpapailalim tayo sa ibang bansa. Di ba? Yung ibang bansa ang nagdidesisyon ng ating kapalaran. Kung gusto nila tayong ipatapon, ipapatapon lang nila tayo. Di ba? Para nakikisama ako dun Oh, parang masarap dun, no? Mapatapon ka sa ibang bansa. nagawa na nila. Yun na, dating presidente. Highest presidente nakatanggap ng highest approval rating pag alis niya sa pwesto. 88%. Tapos nakaya nilang gawin na ikidnap. So kung ginawa nila yan kay PRRD, sigurado gagawin din yan kay Senator Bato. Oo. Kaya to me, opinion ko lang ito, tama lang yung ginawa ni Senator Bato na nagtatago. So naman ngayon si Kumbaga si Senator Bato dapat magpilo ka na yung may buhok. Para hindi siya ganong makilala yung long hair. No, Senator Bato? Mag long hair ka naman. John B. Cremulya nakakatawa. Talagang very confident din talaga itong si Secretary John B. Sabi niya na, minomonitor namin si Bato. Alam namin kung nasaan siya. Balita ko, tatakbong presidente daw yan, si John B. Presidente ba o vice? Dami nangangarap ngayon, no? Diba? Oh. Kaya talaga parang asarap linisin ang daan ngayon. Diba? Para pagdating ng 2028, wala na sila ganong kalabang malalakas. Kasi hindi naman makakaporma tong mga to eh. Pero totoo ba yun? Tatakbo talaga ng senador o ng presidente o vice? Naku. In your dreams. Moment na darating na yung warrant of arrest, handa na kaming dumampot sa kanya. Wow, di ba? Ang galing. Parang yung kapatid din niya, si Handa na kaming dumampot sa kanya at dalhin siya sa ibang bansa. Dahil dito sa Pilipinas, wala kaming magawa at ang gusto namin dalhin sa ibang bansa. Wala kaming korte dito sa Pilipinas. Wala kaming hustisya dito, kaya doon sa ibang bansa. Diba? Parang ganyan. Boy, Supreme Court, naku, parang talagang dinadaanan lang talaga kayo. Kung hindi ako papayag. Secretary Remulla, ganyan din ang mga payag niya kay DG Bantag. Ngayon, sobra 3 years na, wala pa rin, hindi pa rin nila mahuli-huli si DG Bantag. I don't know kung I'm sure wala na nasa si Bantag, Pilipinas lang si DG Bantag.
nasa isang lugar na maraming nagmamahal sa kanya na Oh, yun ang importante. hindi siya Oo. tratraidorin. At Yun talagang importante kung magtatago ka doon sa mga tao talagang marami nagtitiwala. Kung minamahal ka, doon talaga. Hindi ka talaga nila ituturo kung nasaan ka. itatago at itatago siya. Yun ang pagkakalam ko. Kung saan lugar yun, wag ko na lang akin lang yung total personal evaluation ko lang yan kung nasaan siya. Ano pa? So, good luck sa gobyernong ito. Good luck talaga. Paano nila huliin si Senator Bato? Hide and seek. Sana naman susunod kayo sa batas. Paano yan? Yes. We can bend the law. O yan. Yan ang kasabihan nila ngayon bendalo. Yang walang yang kasabihan na yan. Yan ang sinusunod nila ngayon Anong sabi ng ombudsman ngayon? Yeah, we can bend the law. So, wala na. Kaya hindi na sila magtiwala sa gobyerno ito dahil pwedeng can bend the i-bend the law. law. Depende sa gusto nila. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.